UST, Department of Political Science Chairperson, si Dr. Dennis Coronacion. Doc Dennis, magandang umaga po, sir. Good morning! Magandang umaga po, Sir Ricky, and magandang umaga rin sa inyong mga taga-subaybay. Apo, so tayo mga analyst ay busy-busy uli dito sa makasaysayang impeachment. Ano bang inaasahan nyo rito? First day of trial, Doc Dennis. Well, yung po munang mga preliminaries ang inaasahan natin dito. Tingin ko hindi po agad dito dediretso doon sa much anticipated na magpe-present na ng mga witnesses and evidence. So doon po muna sa mga preliminaries, for example, mag-enter po muna ng appearance yung mga members ng prosecution panel at saka yung defense team ni Vice President Sara Duterte. And siguro po may mga ilang paglilinaw pa, and then baka sa mga susunod na araw na yung pag-uumpisa naman ng presentation ng prosecution evidence and witnesses. Sabi ni Kong Rene Co kanina, ang nakikita nilang isang scenario na, challenge, no, na mangyayari, yung possibility na humiling agad ng, na mag-motion agad, mag-appeal agad ng mga to ng discontinuation ng trial. Itong kampo ni VP Sara. Yan bang senaryong yan? Possible kaya yan, Doc Dennis? Or do you think na medyo hindi ito magiging strategy ng depensa? Well, kung halimbawa po very keen on sobrang seryoso ng defense team na pumabor agad sa kanila itong impeachment trial, posible po na yung sinasabi ni Congresswoman Rene Co na as early as today magmo-motion agad yung kanyang defense team na ipa-dismiss. Oo, itong impeachment trial. Pero tingin ko naman po hindi yan malabong pagbigyan yan ng impeachment court. Senate impeachment court kasi number one, kinakailangan po ng majority yan para magkaroon ng ruling sa ganyang klaseng motion. And sa ngayon po hindi pabor. Bagaman wala sa side ni Vice President Sara Duterte yung majority ng mga senators. Pangalawa, hindi ho yan basta-basta lang minumove na ipa-dismiss. Kinakailangan may sufficient grounds po yan and basis. Sa haba na po ng pinagdaanan nitong articles of impeachment na to, tingin ko wala na naman pong makitang whether on technical grounds o yung substance man on the merit. Tingin ko hindi naman ho pagbibigyan yan dahil nga nasuri na ng mabuti yan. At nag-comply na ng maayos doon sa mga requirements ng saligang batas at yung sinasabi ng Supreme Court sa ruling nito. Paano din nga pala, Doc Dennis, i-handle ng impeachment court yung I think hindi finally resolved yung sa bilang Diba, hindi pa naman naglalabas ang Supreme Court dito ng desisyon sa bilang. And then ito nga, for example, may isa pang nahaharap ngayon na possible na magkaroon din ng Sandigan Bayan suspension, si Senador Rodante Marcoleta. Ano nakikita mong scenario in terms of quorum, bilang ng mga senador? Kasi I think napaka-crucial din nun, no? And it could be pinpointed, pwede siyang i-pinpoint ng depensa. Yun naman pong usapin na yung pong sa bilang na kinakailangan dahil itinakda ng saligang batas yun, kinakailangan upang i-convict yung isang impeached official. Maaari po itong pumasok doon sa tinatawag na justiciable matter. Kasi generally speaking, hindi po pwede makialam ang Supreme Court sa impeachment trial. Unless, of course, sa conduct ng trial ay mayroong mga justiciable matters na kinakailangan i-resolve sa Supreme Court. So far po, tama kayo dyan. Maaari itong mapasama. Very crucial yan. At pasok siya doon sa tinatawag ng mga lawyers na justiciable matter. At dapat po, siguro, habang nasa early stage pa lang yung trial, meron ng any of the two camps ang mag-file ng petition sa Supreme Court upang hingi ng clarification, klarong ruling regarding doon sa katanungan nga
na subject ng legal debate, kung pwede bang babaan yung threshold para makapag-convict o as is yun, hindi na pwedeng babaan yung minimum of 16 votes. Yes. So para total matagal pa naman yan, ang Mm-mm. expected natin, tatagal yan ng mga 2 to 5 months. Mm-mm. So may panahon pa upang magkaroon ng ruling ang Supreme Court kung sakali may magpa-file ng petition tungkol sa issue na yan. Oo. Kasi nga nung pre-trial conference pa, Doc Dennis, di ba? Parang pinalutang na niya ng defense. Gusto na nilang, sa pre-trial conference pa lang gusto na nilang magkaroon ng desisyon yung sa bilang. Kasi nga sa voting, yung towards the end. At hindi yan natalakay din. So I think magdadrag din yan for a long time, no? Yung usapang yan. Tama po, kaya po mainam nga po na as early as today, meron na sana mag-file ng petition before the Supreme Court, yung may legal personality po, upang masagot na yung ganyang katanungan. Kasi so far, puro mga lang. May dalawang schools of thought na naglalaban dyan eh. Yung conventional na sinasabi, kung ano yung nakasaad sa saligang batas, yun na yun. So 16 votes minimum yung threshold. Meron man nagsasabi na depende yan kung gaano karami yung mga senador na aktibo, right, na nakikilahok yung ginagawa pa lang yung kanilang tungkulin. Since sa ngayon kulang ng 2 senador dahil si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago, tapos yung si Senator Jinggoy naman nakakulong. So -2. Does that mean na dapat bang ibaba yung threshold vote? Bawa sabihin natin ng 14 o 13. So tingin ko po yung usapin na yan ay dapat idulog sa Supreme Court ng as soon as possible para malinawan agad tayo bago pa man dumating yung verdict. Yes. Yung verdict. Kasi alam niyo yung yung pag nag-decide ng yung mga senator judges natin, alamin yung majority per article. Yeah, per article. Pero hindi yung pangkalahatan. So per article yan. So kumbaga yung botohan, yung bilangan ng whether guilty or not guilty per article. Tama po. So Yes. pwede siyang ma-acquit per article, ma-acquit o ma-convict per article. Yes. Kaya napaka-critical ho talaga nito. Now, how do you read, Doc Dennis, yung I don't know kasi ang isang na laging sinasabi din niya ng prosecution panel is the possibility na magtago sa teknikalidad sa palda ng batas ang kampo ng depensa na nakita rin na rin naman natin noong mga nakaraang panahon, no, na hindi naman nga talaga sumasagot. Do you expect a different strategy scenario sa trial proper mismo or wala kang nakikitang pagbabago sa strategy ng defense? It will be the same? Although hindi naman po tayo privy doon sa kanilang yung lang, teorya lang. Opo, tingin ko po i-explore nila lahat ng posibleng strategiya upang somehow mag-turn to their advantage itong impeachment trial. Posible po yun makakaisip sila ng mga gagamit sila ng technicalidad, mga legal loopholes upang pumabor sa kanila yung impeachment trial. In fact, meron nga po akong narinig naman na bali-balita, hindi pa naman kumpirmado, na baka daw yung mga opposition senators minority senators hindi dumalo. O in other words, ibo-boycott nila itong impeachment trial. Posible din yun. Oo nga. Pero yun naman po ay nasa Marites level. Chismis. Kasi parang, I don't know, lahat kasi dito, di ba, Doc Dennis, is on trial. Even the Senate is on trial. So parang yung iba naman siguro hindi entertain yung idea yan kasi once they do that, I don't know, di ba parang paglabag naman sa konstitusyon yun. Tama po, no? Kasi nasa mandato nila yun na hindi lamang paggawa ng batas, pati na rin yung mga non-legislative functions nila tulad ng, maging senator judge. Tama po. Go ahead, sir. Sila po ay tama yung sinasabi niyo po, no? Bilang mga senator judges, hindi lamang nakatuon sa akusado yung mata ng publiko, no? Pati na rin sa kanila bilang mga senator judges.
Oo. Kaya nga lang, sabi naman nung ibang, malikot din ang pag-iisip. Diyos ko, may ganyan-ganyan pa ba ngayon? sa klase ng Senado, meron tayo. Anyway, talagang may mga pinanggagalingan din naman yung mga negative perception. Alright, issue ba sa'yo, Doc Dennis, kung haharap mismo ang bise sa kanyang impeachment? Hindi naman siya mandatoring kailangang lumutang dito? Or anong kwan mo doon? Anong tingin mo doon? Whether she appears personally or not? Well, tingin ko po yung tanong na yan is beyond yung legal question eh. Oo. I think may political value yan. Yes. Yung kung dadalo siya o hindi. Mm-mm. Political value po dahil siyempre nanonood ang Filipino public Mm-mm. at nakatutok karamihan ng mga Pilipino. So mayroong perception o kaya optics na makikreate tungkol sa pagdalo o hindi pagdalo ng Vice President. Oo. Kung hindi siya dadalo, ang maaring ang i-assume ng publiko ay baka guilty kasi hindi dumadalo, baka Oo. natatakot. Oo. Oo, pero kung dadalo naman siya, iba naman ang isipin ng publiko, sasabihin, matapang, Mm-mm. baka inosente siya kasi willing siyang harapin yung mga ebidensya laban sa kanya. Oo. So yun po ang maaaring maging epekto sa kanya, no? Kaya nga kung ako ay tagapayo ng ating Vice President, Mm-mm. siguro po yung ipapayo ko ay dumalo siya. Kahit hindi naman kinakailangan every impeachment hearing, Oo. kundi doon lamang sa mga crucial na mga stages. Para yung bang yung mawala yung opinion ng mga tao, perception, na ang Pangulo, kaya ang Vice President, kaya hindi dumadalo dahil umiiwas, Oo. natatakot, Oo. at baka guilty. May tinatago, parang ganoon nga. Kasi Yes po. ever since itong akusasyon sa kanya ay lumutang, yun nga parang elusive ang bise. At sinasabi din naman niya na haharap siya, 'di ba? May mga ganun din naman siya noon, May panaka-naka. bloodbath pa nga. Oo, may bloodbath pa siya. Oo, so kaso Doc Dennis, nag-iba na rin ngayon kasi ang komposisyon ng Senado. Ay maaari, tama kayo dyan. Kasi siguro nung panahon na sinabi niya yan, malayo pa ng impeachment trial. Oo. At saka baka karamihan ng mga senador ay pro-Duterte o Yun nga. kalyado ng mga Duterte. Ayun nga. Iba na po. Iba na Tama ngayon. kayo. Anyway, itong ano nakikita mo rito? Sa akin, itong sa opening ng BIR box na to, parang naman well, matibay palalo kung mabubuksan. Pero does it matter pa? Itong sa tingin mo, itong controversial na pag-open ng box na to, kasi baka ang kalabasan nito na naman air of impeachment, walk out na naman dahil sa hindi mabuksan box eh. 'Di ba? Oo, baka magkaroon ng EDSA sa na namang EDSA. Pero importante po yung envelope o box na yan, containing yung mga, I think, tax record. Oo. Kasi patungkol po sa isang aligasyon, 'di ba? Marami pong articles 'yan. Mm. So baka po crucial 'yan and important doon sa isang aligasyon, baka doon sa may kinalaman sa graft and corruption. Yes. Oo, kasi yung po 'yan patutunayan 'yan na hindi angkop yung mga bank transactions niya doon sa sweldo ng isang vice president. Oo. So may mismatch. Oo. So maaari pong ang logical conclusion doon, paano mo kinita yan? So, nangurapot ka. Oo. Pero again, po yan, depende pa yan sa mga ebidensya. Yes. Pero, yun nga po, dahil may ganyan na rin na, naipigilan yung mga nilalamang mga ebidensya na nakapaloob sa isang envelope man yan o kahon, naalala po natin yung nangyari, tama kayo dyan, yung nangyari kay President Erap noon. Yung hindi binuksan yung second brown envelope, na-trigger yung mga tao kasi tingin nila yung mga kalyado ng Pangulo sa Senado ay minamanipulate yung paglalabas ng mga ebidensya. So nag-trigger po yun ng EDSA-2 and the rest is history. So wag naman sana mangyari. Sana ito pumantong talaga sa verdict. Oho. Kagaya nung kay Corona. Kasi very rare po na umaabot sa hanggang dulo eh. Oo nga. Kasi yung iba nagre-resign.
tapos Yes. hindi na tinutuloy. Yes. Oo. At yun nga, kumbaga, ang iyo ding mga colleagues na analyst, Doc Dennis, I think they agree na medyo given yung mga nangyari in the past, hindi ito magiging smooth talaga. We hope, but kung babasahin yung mga past na nangyari, barilan sa Senado, change of leadership, parang hindi ito magiging smooth sailing Doc Dennis So we just hope na mag-conclude nga ito, hoping the best of the best hope na ito ay mag-conclude with finality na maayos, wala tayong kagulo. Tama po Sir Ricky, no? Kasi nga high stake ito Mm. So nag-shift na yung battleground mula sa House, nandito na ngayon sa Senado. Diyan na ho talaga ang giyera. And since malaki ang at stake doon sa parte ng depensa kay Vice President Sara Duterte, kasalalay dito ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Tingin ko po all out talagang lalaban siya dito sa impeachment trial na to. Kaya tama kayo. Asahan natin na ito ay madugo at umatikabo. Matikabo. Alright. Doc Dennis, sige, kami sa mga susunod na araw ay makikipagkwentuhan uli sa iyo to make sense of all of this. Sa ngayon, thank you sir. Salamat sa panahon mo. Anytime po Sir Ricky. Salamat po. Salamat sir. Mabuhay ka. Dr. Dennis Coronacion, dating presidente